Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po si Papa Dudut. Nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel at inaabangan po ang schedule ng ating pagpo-post. Ngayong araw sa ating episode, habang kayo po ay nagsusubscribe, bakit masyadong unfair ang pag-ibig? Bakit sa mundong ito may lipunan tayo na nagdidikta kung sino ang dapat nating ibigin? Bakit ang mismong relihiyon pa ang minsang nagiging balakid sa dalawang taong nagmamahalan? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking kwento ay hinihiling ko na sana ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Magda. Nais ko pong ilihim ninyo ang aking pagkakakilanlan dahil na rin po sa mapanghusgang mga tao at pwede itong ikasira ng tahimik ko ng buhay. Sabihin na nating nasa early 40s ako, isang volunteer social worker at isang relihiyosang Katoliko. Sa mga problemang dumarating sa aking buhay ay kasangga ko ang Panginoon at hindi niya ako nakakalimutan. Kahit na nasa panahon ako ng krisis sa buhay ay ginagabayan niya ako upang muling makabangon sa pagkakasadlak sa putik. Masaya ang buhay ko dati. Nabiyayaan kasi ako ng mabait at responsableng asawa na tawagin niyo na lamang bilang Piero. Siyang nagbigay sa akin ng kaginhawahan at hindi matawarang pagmamahal. Katulad ko ay isang volunteer social worker din si Piero at hilig niya ang tumulong sa kapwa. Masaya na sana ang aming pagsasama bilang mag-asawa hanggang sa biglang may dumating na unos sa aming buhay. Taong 2009 nang manalasa ang Bagyong Ondoy, kung saan ay maraming pamilya ang nasalanta. Kami ng asawa ko ay naglilingkod noon bilang volunteer sa isang non-government organization. Ginawa namin mag-asawang lahat para maiabot ang tulong sa mga biktima. At sa hindi ko inaasahan ay nakatakda pala akong makakilala ng isang taong magpapabago ng aking buhay. Magda, bago na pala ang parish priest natin sa simbahan natin. Kaka-ordain lang daw sa kanya. Father Jesus ang pangalan. Kwento sa akin ni Vivian, isang kaibigan at kapwa ko volunteer. Talaga? Ang tangi ko lamang nasabi noon. Hindi naman kasi ako interesado. Hindi nga nagtagal ay dumating noon ang isang truck ng relief goods na donation mula sa simbahan. Agad kong nakita ang aking asawa na siyang nagmaneho ng truck para makarating sa aming evacuation center. Sinalubong ko si Piero. Han, buti dumating ka na. Kanina ka pa naming hinihintay. Masaya kong sabi sa aking asawa. Nagmamadali na nga kami Han para maihatid ang mga relief goods dito sa evacuation center kaso bahana sa mga dinadaanan namin. Kaya natagal lang kami. Ang sabi naman ni Piero. Siya nga pala, kasama ko si Father Jesus, yung bago nating parish priest, dagdag pa niya. Nasaan siya? Tanong ko. Sa pagkakataong kasing yon, Papa Dudut, ay na-curious na ako sa Father Jesus na yon. Ayun teka, tatawagin ko siya. Father! Father Jesus! Ang tawag ni Piero sa pare na noon ay lumabas na sa truck. Agad na lumapit ang pareng tinawag ng aking asawa. Guwapo ito, matangkad, maputi at matipuno ang kanyang pangangatawan. Nakakahalina din ang kanyang ngiti kung saan ay labas na labas ang magkabilang dimples sa kanyang pisngi. Ano Piero? Sa tingin mo ba sasapat na itong mga dalang relief goods natin sa mga evacuees na naririto? Tanong ng pare sa aking asawa. Hindi lang pala gwapo si Father Jesus, maganda rin ang boses niya, pang DJ sa radyo o pwedeng pang voice over sa mga commercials. Siya nga pala Han, Vivian, si Father Jesus, bago nating parish priest. Ang wika ni Piero,
habang pinapakilala niya sa amin ang pare. Magalang naman kaming bumate ni Vivian sa pare Papa Dudut. Damang-dama ko naman ang kabanalan ni Father Jesus. Father Jesus, sina Vivian at asawa kong si Magda, mga volunteers din sila. Dagdag pa ni Piero habang kami naman ay pinakilala niya sa paring kasama. Nice to meet you all, ang wika ni Father Jesus habang nakatingin at nakangiti sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang kuryente sa aking buong katawan. Grabe, ang lakas ng hangin. Naku, kailangan na nating ma-distribute ang mga relief goods sa mga tao. Pagpapatuloy naman ni Father. Agad naman kaming nag-volunteer ni Vivian para mag-distribute ng mga relief goods sa mga banquet. Papa Dudut, doon na nagsimula ang lahat. Humanga talaga ako sa dedication ni Father Jesus. Natulungan ang aming mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Bukod sa pagiging dedikado sa kanyang sinumpaang tungkulin sa Panginoon, sa tulong ni Father Jesus ay unti-unting nabuhayan ng loob ang mga biktima ng bagyo upang muling bumangon sa pagkakasadlak. Samantala, bukod sa pagiging social worker ay naglingkod din ako sa aming simbahan bilang volunteer worker. Madalas akong sumasama sa mga novena at aktibo ako sa mga church activities, Papa Dudut. Dahil doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang aming parish priest. Kinalaunan ay naging magkaibigan kami ni Father Jesus. Siya rin ang naging confessor ko. Sadyang napakabait ni Father Jesus. Hindi lang sa akin kundi sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya. Kaya bilang pasasalamat sa dedication ni Father Jesus sa kanyang bukasyon, ay madalas siyang dalawin ng mga tao sa aming lugar upang bigyan siya ng mga regalo at isa na ako doon. Magandang umaga, Father Jesus. Ang bati ko sa pare nang minsang dumalaw ako sa simbahan para gampanan ang aking church duties. Bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba? Tanong naman sa akin ni Father Jesus. Napansin niyang sigurong parang kinakabahan ako. Actually, hindi naman talaga kinakabahan, pero kapag nakikita ko ang pare ay bumibilis ang tibok ng aking puso. Okay lang po ako, Father. Pag-agaranti ako na nasa maayos lamang akong kalagayan. Siya nga pala, may dala akong basket ng prutas para po sa inyo. Dagdag ko sabay abot ng pasalubong na dala ko sa kanya. Nagpasalamat naman si Father Jesus sa munti kong handog sa kanya. Pasasalamat ko po yan sa inyo sa mga magagandang nagawa nyo rito sa aming parokya. Napaka-swerte namin at kayo ang naging parish priest namin. Paliwanag ko. Salamat naman sa tiwalang ibinibigay ninyo sa akin. Pangako, magiging mabuti akong pastol ng Diyos dito sa inyong lugar. Ito naman ang binitawan ng pare na alam kong matutupad niya. Kumusta naman kayo ng asawa mo? Tanong pa sa akin ni Father. Okay naman po kami ni Piero, Father. Nasa relief operation siya ngayon sa kabilang baryo. Matindi kasi ang pinsalang inabot ng baryong yon sa Bagyong Ondoy. Ang kwento ko. Sa totoo lang sinisingil na tayo ng Panginoon sa pagpapabaya natin sa kalikasan. Alam mo ba, Magda, kaya hinahayaan ng Diyos sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay para matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Ngayong sinalanta tayo ng Bagyong Ondoy, sana'y matuto na tayong magpahalaga sa kalikasan. Ang wika pa ni Father. Umagri naman ako sa mga sinabi ni Father Jesus. Pagkatapos ng maiksing pangaral ay sinilip niya ang basket na naglalaman ng mga prutas. Alam mo ba? Paboritong prutas ko itong mangga. Dagdag pa nito. Napangiti ako. Buti pala halos puro mangga ang binigay ko para sa inyo. Ang sabi ko naman sa kanya.
Simula noon, Papa Dudut, ay naging malapit na ako sa aming parish priest. Naging madalas ang aking pagdalaw sa simbahan at palaging binibigyan ng kung ano-anong regalo o pasalubong si Father Jesus. Minsan dumadalaw ako sa pare upang humingi ng payo. Lalo na sa tuwing nagkakaroon ako ng hindi pagkakaunawaan sa aking asawa. Buong puso naman akong pinapayuhan ni Father Jesus sa mga problemang dinudulog ko sa kanya at palagi niya akong inilalapit sa Diyos. Kaya Papa Dudut, hindi ko maiwasang mahulog ang loob sa paring yon. Sa kabilang banda, naging madalas ang pagtatalo namin ni Piero. Pareho kaming nakakaramdam ng pagbabago sa isa't isa, lalo na't palaging wala ang aking asawa dahil sa kanyang social work at trabaho sa bayan bilang supervisor. Inaamin ko na nagiging malamig na ako sa aking asawa. Nagpatuloy ang aming pagtatalo sa iba't ibang mga bagay hanggang sa umabot na ito sa sukdulan. Magsisimula ka na naman ba ng away, Magda? Tanong ni Piero na noon ay galit na sa akin. Hindi ko siya pinakinggan at sa halip ay namutawi ang selos at paghihinala. Sabihin mo sa akin, saan ka nagpunta kagabi? Pag-uusisa ko. Ilang beses kong sinabi sa inyo kina Tia Uring, doon ako nagpunta. At saka bakit ba ganyan ka? Kay liit-liit na bagay ay pinapalaki mo. At kailan ka ba naging selosa ha, Magda? Hindi pa awat ang aking asawa ng mga oras na yon. Gusto mong malaman kung bakit ako ganito? Pues sasabihin ko sa iyo. Nakita ka ni Vivian na kasama ang ex mong si Cecilia sa palengke kahapon. Sinabi niya sa akin na magka-holding hands pa kayo ni Cecilia na pumunta doon. Sagot ko. Totoo, Papa Dudut. Bago ang pagtatalong yon ay naikwento sa akin ng aking kaibigan na kasama nga daw ni Piero ang ex-girlfriend niya at sino ang hindi maaasar sa ganon. Nagpasama lang sa akin si Cecilia sa palengke. At saka may asawa na siya bukod sa wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Kung ang tatanungin mo naman kung bakit kami magka-holding hands, Diyos ko, Magda. Alam mo namang may lika sa babaeng yon ang sprain sa paa. Kaya naman inalalayan ko lang siya. Pagpapaliwanag niya. So yun nga, inamin niyang kasama nga niya ang ex-girlfriend niya. At hindi talaga bumenta sa akin yung paliwanag niya kung bakit sila magka-holding hands. Bakit mo pa kasi kailangang samahan siya, Piero? Galit kong tanong sa aking asawa. Pwede mo naman siyang ipahatid kay JJ bakit ikaw pa? Anong gusto mong isipin ko? At saka kung si Vivian ang nalagyan ng mali siya, ang pag-holding hands ninyo ni Cecilia lalo pa kaya ang ibang tao? Dagdag ko pa. Magda, mahal mo ba ako? Namutawi sa bibig ni Piero. Siyempre mahal kita. Kaya nga ako nagsiselos Sarkastiko kong sagot sa kanya. Nakita kong napabuntong hininga si Piero at medyo kumalma ang kanyang boses. Ganun pala bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Sa 10 taon nating bilang mag-asawa ni minsan hindi kita kinaliwa o niloko. Isipin mo naman sana yun. Ang sabi niya sa akin. Pagkatapos ay tumalikod ito at iniwanan na akong mag-isa na nagsiselos pa rin. Papa Dudut, sa tuwing nagsiselos ako, gawi kong pumunta sa simbahan para kausapin at hinga ng payo si Father Jesus. Nakakatuwa lang dahil palaging naglalaan ng oras sa akin ng paring hinahangaan ko ng lubos. Magaling po siyang magpayo sa akin lalo na pagdating sa usapin ng pag-ibig at pag-aasawa. Pero ang hindi ko masabi sa kanya at matanggap sa aking sarili ay meron akong problema pagdating sa aking mga nararamdaman kung saan ay involved si Father Jesus. Samantala, naging madalas ang pagsisilbi ko sa simbahan. Ang totoo niyan, parang doon ako tumitira. Uuwi lamang ako kapag gabi na. Kadalasan ay nauuna pang umuwi ang aking asawa kesa sa akin. At isa yon sa
pinagmumulan ng aming pagtatalo. Dati, pag akong umuuwi ng late nagagalit ka. Pag ikaw ang umuuwi ng gabi, wala kang iniiwang paliwanag sa akin? Paghihimutok naman ni Piero. Saan ka ba galing? Tanong pa niya sa akin. Sa simbahan, matipid kong sagot sa kanya. Hanggang anong oras bang bukas ng simbahan na yan at bakit inaabot ka ng gabi? Pag-uusisa pa ni Piero. Sa totoo lang, dapat ako pa nga magselo sa halip na ikaw eh. Dagdag pa niya na may halong pagsiselos ang boses. Bakit ka naman magsiselos? Medyo naiirita na ako ng mga oras na yon. Napapansin ko kasi na dumadalas ang pagpunta mo at pagbisita mo kay Father Jesus. Alam mo ba kung hindi lang siya pare, iisipin ko na may relasyon kayong dalawa? Pagtatapat ni Piero. Ano ka ba, Piero? Ang dumi-dumi ng isipan mo? Pare na yung taong binibigyan mo pa ng mali siya? Ang sabi ko sa kanya. Pero hindi natinag si Piero at muli siyang nagsalita. Pinagchichismisan na kayo ni Father Jesus dahil sa sobrang close ninyong dalawa. Sa totoo lang nasasaktan na ako, Magda. Ayaw ko mang isipin na hindi totoo ang chismis, pero ibang nararamdaman ng puso ko. Simula kasi nang dumating yung parang yan dito sa parokya natin nagbago ka na ng pakikitungo mo sa akin. Hindi ka na katulad ng dati. Relasyon? Alam mo, Piero, sumasakit ng ulo ko sa'yo. Sabi ko sabay talikod para pumunta ng kwarto at magpahinga. Hindi ko itatanggi pero may punto naman ang asawa ko. Simula nang dumating si Father Jesus, mas naging close ako sa kanya kesa sa sarili kong asawa. Oo, mabait na asawa si Piero at ni minsan ay hindi niya ako pinagtaksilan. Pero may mga pagkakataon talagang nawawala na ako ng gana sa kanya. Lalo na't sa tuwing nagsisiping kami, kaya nag-decide akong hiwalayan na ang aking asawa. Siguro kaya ko nagawang makipaghiwalay ay dahil may hinahanap ako kay Piero na hindi ko makita-kita. At ang masama pa ay sa ibang lalaki ko yon nahanap. Ngunit ang malas ko dahil ang lalaking yon ay nakatali na sa kanyang bukasyon. Papadudot, inamin kong may pagtatangi na akong nararamdaman sa aming parish priest at iniibig ko na si Father Jesus. Alam kong isang kabaliwang maituturing ang pag-ibig ko kay Father Jesus. Pero nang mga panahong yon ay wala akong pakialam sa anong magiging dulot ng aking nararamdamang pag-ibig sa isang pare. Ipinagpatuloy ko ang pagpunta sa simbahan upang dalhan ng mga pagkain si Father Jesus. Sa kabilang banda ay masayang tinanggap ito ni Father Jesus at naging madalas din ang aming pagsasama. Bagamat kaibigan ang turing niya sa akin ay wala siyang kaalam-alam na pinapantasya ko na siya. Oo, Papa Dudut. Dahil po sa sobrang closeness namin ay hindi maiwasang pagchismisan kami ng mga tao sa paligid. Bagamat noong una ay hindi ko lamang yon pinapansin, nang lumaon ay unti-unti na siyang nabahira ng skandalo. Hanggang sa isang araw sa kanyang kwarto sa simbahan ay masinsinan akong kinausap ng pare. Nababalitaan mo na ba yung mga chismis na kumakalat sa lugar natin? Yung chismis tungkol sa atin? Panimula ni Father Jesus. Tumango lamang ako bilang tugon. Alam ko na kasi ang kasunod noon. Tatapatay na kita, Magda. Ayaw kong mabahira ng reputasyon ko at ng simbahang Katoliko dahil sa chismis na walang katotohanan. Magda, tigilan mo na ang madalas na paglapit sa akin. Alam ko na walang masama sa ginagawa mo pero may mga taong sadyang madudumi ang isipan at mapanghusga. Kung patuloy ka sa paglapit sa akin, iisipin ng tao na may relasyon tayo. Magda, may asawa ka at ayokong mabahira ng reputasyon mo. Alam kong isa kang mabuting tao at kaibigan ngunit
kailangan muna nating isakripisyo ang pagkakaibigang yon alang-alang sa atin. Sana maintindihan mo, ang sabi ng pare sa akin. Papa Dudut, aaminin kong nalungkot ako sa sinabi niyang yon. Hindi ko po maipaliwanag pero para bang tinutusok ng kutsilyo noon ang puso ko. Hanggang sa hindi ko na matiis pa ang lahat. Father Jesus, may ikukumpisal ako sa inyo. Mahal kita, pagtatapat ko sa kanya. Natigilan noon si Father Jesus. Tumingin siya sa mga mata ko. Naramdaman ko rin ang kirot sa puso niya at alam ko noong mga panahong yon na meron na rin siyang espesyal na nararamdaman para sa akin. Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Halos walang boses na lumalabas sa kanyang bibig noon. Masama bang ibigin ka, Father? Ang sabi ko. Oo, masama. Masamang ibigin mo ko dahil pari ako. Sinumpaan kong tungkulin sa Diyos ang paglingkuran siya ng habang buhay. Patawarin ka sana ng Diyos, Magda. Pero hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang sabi ni Father Jesus. Alam ko pong kasalanan ito sa Diyos pero ano pong magagawa ko? Mahal kita. Hinayaan niya akong umibig sa isang pare. Dagdag ko naman. Nakita kong naguguluhan si Father Jesus sa aking mga sinasabi. Alam kong pinipigilan niya ang kanyang totoong nararamdaman para sa akin. Please Magda, huwag mo naman sanang gawin ito sa akin. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa akin. Unawain mo sana ang nararamdaman ko sa inyo. Ang sabi ko pero bigla niyang pinutol yon. Pero unawain mo rin sana ako, Magda. Pare ako, taga-silbi ng Panginoon. May obligasyon ako sa Diyos, sa iyo at sa lahat ng mga Katoliko. Walang mararating ang pag-ibig mo sa akin at saka wala akong nararamdaman para sa iyo. Kaibigan lamang ang turing ko sa iyo, ang sabi ni Father Jesus. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ako ang naging tukso sa naturang pare. Bigla-bigla ko na lamang siyang hinalikan sa labi niya. Ang buong akala ko ay iiwas siya pero makalipas ng ilang saglit ay bumigay din ang pare at ibinigay niya sa akin ang malalambot niyang mga labi. Desperada na ako, Papa Dudut, at hindi ko na kayang itago noon ang nararamdaman ko para kay Father Jesus. On the other hand ay naramdaman ko rin na may pagtingin siya sa akin. Hindi lang niya maipagtapat dahil isa siyang pare. Itinuloy ko ang pagpunta sa simbahan upang dalawin si Father Jesus. Pero ang mga sakristan na lamang niya ang humaharap sa akin. Kahit na sinabi kong maghihintay ako sa kanya ay hindi niya ako sinisipot. Kaya mas lalong tumindi ang pagnanais kong makita ko siya. Hanggang isang araw ay muli kaming pinagtagpo ng landas, Papa Dudut. Ngunit upang sabihin niya sa akin na wala akong pag-asa sa kanya. Labis po akong nasakta noon, Papa Dudut, kaya sinubukan kong umalis ng lugar namin at pumunta ng bayan. Sa naiwang bahay ng aking mga magulang upang doon pansamantalang magpalipas ng sama ng loob kay Father Jesus. Ngunit sa halip na makalimutan ko si Father Jesus, ay lalong naging masidhi ang pag-iisip ko na makasama ko siya. Palagi siyang laman ng isipan ko at ng panaginip ko. Nakalimutan ko na nga kaagad si Piero dahil ang paring yon ang sumasakop na sa aking mundo ng pantasya. Kaya ginawa ko ang lahat upang mapabalik si Father Jesus sa aking piling. Isang araw ay hiningi ko ang number ni Father Jesus mula sa kanyang sakristan na kakilala ko. Nang makuha ko yon ay tinawagan ko ang pare kinagabihan. Hello? Narinig ko ang boses ni Father Jesus sa kabilang linya. Pero nang oras na yon ay parang nawalan ako ng lakas ng loob na sumagot kaya agad ko na lamang yung binaba. Papa Dudut, nagpatuloy pa rin po ako sa pagvo-volunteer work sa simbahan. Bagamat pansin ko talaga na iniiwasan ako ni Father Jesus.
Siyempre nasasaktan po ako, pero tinitiis ko na lamang ang sakit. Itatago ko ang kirot hanggat kaya ko. Akala ko makakaya ko yon pero nagkamali ako dahil pagdating ng gabi ay binuhos ko na lamang sa pag-iyak ang bawat hapdi sa aking puso na kinalaunan ay nauwi sa aking depression. Oo, ganun ko pala kamahal si Father Jesus. Masama man sa mata ng relihiyon, pero ano ang magagawa ko? Nagmahal lamang ako. Hindi ko naman ini-expect na sa maling tao pala ako mai-in-love ng ganito. Samantala sa gitna ng aking depression ay sinubukan ng aking asawang si Piero na bumalik sa aking buhay pero papadudot hindi ko yon pansin. Ginawa niya ang lahat para magkasama kami kaso hindi si Piero ang sagot sa aking mga problema. Kaya lahat ng efforts niya ay nabaliwala at nagpatuloy ako sa depression. Hanggang sa isang gabi ay sinubukan ko ulit na tawagan si Father dahil malapit na akong umabot noon sa punto na gusto ko nang tapusin ang aking buhay para mawala na ang sakit sa aking dibdib. Hello? Tulad ng dati parang musika sa aking tenga ang boses ni Father. Naibsan ang kirot ng aking nararamdaman. Sino sila? Ano ang maitutulong ko? Muli kong narinig na sabi ni Father Jesus sa kabilang linya. Father Jesus, si Magda po ito. Pag-amin ko. Magda? Paano mo nalaman ang cellphone number ko? Nagtatakang tanong sa akin ang pare. Hindi na po mahalaga yon. Pumunta ka rito sa bahay, hihintayin kita. Ang sabi ko sa kanya. Sorry Magda pero hindi ko na tinapos pa ang sasabihin niya dahil agad akong nagsalita. Kung hindi ka pupunta Jesus, magpapakamatay ako. Natigilan si Father Jesus at narinig ko na napalunok siya sa kabilang linya. Alam kong hindi niya alam ang gagawin para malampasan ang mga pagsubok na yon na hatid ko sa kanya. Papadudot, at that point ay sobrang desperada na ako. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ko ito nagagawa. Siguro ay nababaliw na ako noon nang dahil sa pag-ibig. Hindi ako nagbibiro Father. Hihintayin kita hanggang sa 8:00 ng gabi dito sa bahay namin sa bayan. Kung hindi ka pupunta maglalaslas ako ng pulso. Ang sabi ko sa kanya na para bang namba-blackmail. Naghintay ako sa kanyang kasagutan at 1 minuto ang lumipas pero hindi siya sumagot. Hello? Hello Father Jesus? Tanong ko. Inalam ko kung nasa kabilang linya pa rin siya. Hanggang sa narinig ko ang kanyang buntong hininga. Sige, pupunta ako dyan. Hintayin mo lang ako. Ang sagot niya. Matyaga akong naghintay sa kanya pero lumipas ang 10:00 ng gabi pero hindi pa rin siya kumakatok sa pinto. Ang buong akala ko ay hindi na siya darating kaya naisip ko nang ituloy ang bala kong pagpapakamatay. Ngunit bigla siyang kumatok. Ramdam ko na si Father Jesus yon kaya muli akong nabuhayan ng loob. At tulad ng aking inaasahan, pagbukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin si Father na luhaan ang kanyang mga mata. Agad ko siyang hinila papasok ng aking bahay at sinara ang pintuan para magkaroon kami ng privacy. Magda, nagmamakaawa na ako sa iyo. Please, tigilan mo na ako. Kahit na lumuhod ako sa iyo ngayon, tigilan mo lang ako. Ang sabi niya sa akin habang umiiyak. Sa totoo lang ay nakakaramdam ako ng konsensya kasi pilit niyang nilalabanan ng tuksong dala ko para maisalba lamang ang kanyang sinumpang tungkulin sa Diyos. Pero nang panahong yon ay matigas ang aking puso papadudot. Naging makasarili ako. Damdamin ko lang ang sinaalang-alang ko at kahit napanay ang pagtulo ng kanyang luha
ay inilapit ko ang aking mukha at hinagkan ang kanyang malambot na labi. Pero bahagya niyang iniwas ito. Hindi ko kaya, Magda. Pagtatapat ni Father Jesus. Kung hahayaan kong sarili ko na mahulog sa tuksong dala mo, mawawala ng saysay ang aking bokasyon. Dagdag pa niya. Mahal na mahal kita. Saksi ang Panginoon na mahal kita. Alam kong hindi siya magagalit sa gagawin natin. Pagtatapos ko habang tinatanggal ko ang kanyang priest collar. Maya-maya ay unti-unti ko nang nahubad ang kanyang suot na polong barong. Tumambad sa akin ang kanyang katawang alam kong wala pa ni isang babae ang nakahawak. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Kinalimutan ni Father ang kanyang bokasyon at isinuko niya sa akin ang kanyang katawan. Ganon din ako sa kanya. Wala kaming inisip noon kundi ang pagmamahalan naming dalawa. Bagamat habang nagsisiping kami ay lumuluha si Father ay ginawa ko naman ang lahat upang hawiin ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Ipinaunawa ko sa kanya na hindi masamang magmahal ang isang pareng katulad niya. Pagkatapos po ng gabing yon ay biglang nagbago ang buhay namin ni Father. Papa Dudut, inaamin ko na nakonsensya kami ni Father Jesus sa ginawa namin. Ipinagdasal ko na lamang sa Diyos na sana'y patawarin niya kami. At kaya lang naman nagawa namin yon ay dahil nagmamahalan kami. Sa kabilang banda ay bumalik si Father Jesus sa simbahan bilang pare pero simula noon ay hindi na niya ako hinarap pa. Nagkaroon na rin ng pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Madalas ay puro sekretarya o di kaya ay mga sakristan ang humaharap sa akin sa tuwing dinadalaw ko siya sa simbahan. Masakit sa akin yon, Papa Dudut, ang talikuran ka ng lalaking mahal mo. Mas lalo pa akong nasaktan nang magsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Papa Dudut, napag-alaman kong buntis ako at si Father ang ama. Kaya wala akong inaksayang panahon at agad ko siyang hinarap upang sabihin sa kanya ang naging bunga ng aming pagmamahalan. Pero laking gulat ko nang mabalitaan kong aalis na si Father Jesus para manilbihan sa ibang parokya. Kaya agad akong tumungo sa kanyang tinutuluyang bahay para pigilan ko siya. Aalis na ako, Magda. Hindi na kaya ng konsensya ko ang mamalagi pa sa lugar na ito. Pagtatapat niya sa akin nang harapin ko siya. Huwag mo kong iwanan. Mahal kita. Ikaw lang ang buhay ko. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Pagpapaliwanag ko. Ginawa ko noon ang lahat para magbago ang isipan ni Father Jesus at sa halip ay sumama na lamang sa akin. Nagmamakaawa na ako sa iyo. Lubayan mo na ako. Nagkasala na ako sa Diyos nang sumiping ako sa iyo. Ayoko nang magkasala muli pa sa Kanya. Mangiyak-ngiyak na sabi niya sa akin. May ipagtatapat ako sa iyo. Buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko. Pag-amin ko para sakaling magbago ang kanyang isipan. Papa Dudut, sa puntong yon ay nakita ko ang panlulumo sa mga mata ni Father Jesus. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kong iwanan. Magsama na tayong dalawa, mungkahi ko sa kanya. Hindi nagtagal ay isang desisyon ang ginawa ni Father Jesus at yon ay magkaroon kami ng lihim na relasyon. Oo, palihim niya akong binahay noon at namuhay kami na parang mag-asawa. Lumipas pa ang mga araw ay naging masaya naman at puno ng pagmamahalan ang lihim naming pagsasama. Pero katulad ng inaasahan ay naging hadlang rin ang bukasyon ni Father para mahalin niya ako ng lubusan. Nagtiis ako at inunawa lamang ang lahat. Ngunit minsan ay hindi ko maiwasang kwestiyonin ng Diyos kung bakit niya ipinag-utos na hindi pwedeng mag-asawa ang isang paring tulad ni Father Jesus. Bakit ba masamang magmahal ang isang pare?
Papadudot, naging mahirap talaga ang sitwasyon ko at minsan ay gusto ko nang sumuko, ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Father Jesus ay nagkaroon ako ng pag-asa. Kahit na mahina ang kapit ko ay ipinaglaban ko pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Samantala akala ko ay magiging tuloy-tuloy na ang masasayang pagsasama namin ni Father Jesus. Pero isang araw ay nagulat na lamang ako nang makita ko si Piero sa tapat mismo ng bahay na tinutuluyan namin ni Father. At hindi ko alam kung paano niya kami natunton. Ngunit isa lang ang nakikita ko sa mga mata ng aking asawa. Yun ay galit at lungkot. Lumabas din ng bahay si Father Jesus at nagulat din siya na makita niya si Piero. Tama pala yung chismis sa lugar natin na dito kayo lumipat para mag-live-in. Panimula ni Piero na halatang pinipigilang magalit sa aming dalawa ni Father Jesus. Sorry Piero, nakokonsensya kong sabi. Sa pagkakataong yon ay hindi na nakayanan ng asawa ko ang pagtitimpi. Mga hayop kayo, ang sasama ninyo, na ibulalas ni Piero. Patawarin mo sana kami. Halos wala ding masabi si Father Jesus sa nagagalit kong asawa. Lumapit naman si Piero sa pare at niyugyug ito. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan, Father Jesus? Sumagot ka. Galit na wika nito sa pare. Kung hindi lang masamang pumatay ng tao, matagal ko na kayong pinatay ng asawa kong taksil. Dagdag pa nito. Inawat ko naman ang aking asawa sa pagyugyog kay Father Jesus. Pero hindi ko gagawin patayin kayong dalawa. Ang wika naman ni Piero habang muli itong nagtimpi sa amin. Pero bakas na bakas talaga sa boses niya ang labis na sakit. Malaki ang takot ko sa Diyos. Hindi katulad ninyo na walang takot sa Kanya. Sana patawarin ka ng Diyos sa mga ginagawa ninyo ni Magda sa akin. Sino ba ako para magtanim ng galit sa inyo? Tao lang ako, Father, pinapatawad ko na kayo. Ipagdarasal ko pa rin na sana maging masaya kayo. Aalis na ako. At hindi nyo na ako makikita pang muli. Pagtatapos ni Piero bago tumalikod at lumakad palayo sa amin. Papadudot, pagkatapos noon ay akala ko ay magiging masaya na kami ni Father Jesus, pero nagkamali ako. Dahil nabalitaan namin na kalunos-lunos ang sinapit ni Piero matapos ang pagtatagpong yon. Natagpuan siyang nakabigti sa bahay ng kanyang mga magulang at nag-iwan siya ng suicidal note na nakapangalan sa akin. Nabigla ako sa ginawang pagpapakamatay ni Piero. Hindi ko kasi akalain na gagawin niya yon. Lalo pa akong nakonsensya dahil ayon sa iniwan niyang suicidal note ay mahal na mahal pa rin niya ako. Kahit na pinagtaksilan ko siya. At dahil doon, Papadudot, ay halos gumuho ang mundo namin ni Father Jesus. Hindi kami pinatahimik ng aming mga konsensya. Hindi nagtagal ay nakapansin ako ng matinding depression kay Father Jesus hanggang isang araw ay nagising na lamang ako na wala na siya. Oo, umalis siya at tinalikuran niya kami ng anak ko. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta o kung buhay pa siya sa ngayon. Basta hindi ko na siya nakita pa kailanman. Papadudod, sobra akong nakukonsensya dahil 2 buhay ang nasira ko ng dahil sa maling desisyon na aking nagawa. Lubos ko talaga yung pinagsisihan. Sa ngayon ay lumalaki na ang aking anak kay Father Jesus at mag-isa ko na lamang siyang pinapalaki. Umalis na rin kami sa lugar namin dahil tampulan na ako doon ng chismis. Dito na ako ngayon sa Maynila naninirahan at ipinagpapatuloy ko ang aking pagiging social worker. Papadudot, kaya po ako sumulat sa inyo dahil hanggang ngayon ay binabagabag pa rin po ako ng aking konsensya. Wala na kasi akong taong mahinga ng payo. Hindi naman ako makahingi ng payo sa mga malalapit na tao sa akin dahil ayaw kong mabulgarang lihim ko sa kanila. Kaya naisip ko na sumulat sa inyo at least ay maitatago ko sa inyong programa ang aking pagkakakilanlan. Minabuti ko rin pong baguhin ang ilang mga kaganapan sa aking kwento upang mailayo
at mairelate sa aking pagkatao. Papa Dudut, umaasa ako na mabigyan mo ako ng payo sa aking problema sa buhay. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking liham. At sana po ay mapili mong maitampok ang aking sulat sa inyong napakagandang programa. Alam kong masela ng aking kwento dahil involved dito ang institusyong kinakaaniban ko. Tatanggapin ko kung ano man ang magiging reaksyon ng inyong mga tagapakinig at kung sakaling may maipapayo kayo sa akin ay malugod ko po yung tatanggapin. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Magda. Sa kwentong ito ni Magda, aaminin natin na napakakomplikado ng kanyang sitwasyon. Lalo na't umiibig siya sa isang taong nakatali sa kanyang bokasyon sa Panginoon. Pero sino ba naman tayo para husgahan si Magda? Nagawa lamang niya yon dahil sa labis na pagmamahal. Oo, 2 taong nasira ang buhay ng dahil sa maling desisyon na ginawa niya. Hindi yun biro, ngunit nakita naman nating nagsisi siya ng lubos si Magda sa kanyang mga ginawa. Kaya't marapat lamang na patawarin natin siya. At sa mga katulad ni Magda na may kaparehong sitwasyon, oo, mahirap labanan ang pag-ibig. Lalo na't kung umiibig tayo sa maling tao. Pero bago tayo gumawa ng isang desisyon, sikapin nating isaalang-alang ang maaaring maging epekto nito sa ating buhay. O kung may masasaktan o matatapakan ba tayong tao kapag ipinagpatuloy natin ang ating binabalak. Kung alam na nating masama ang magiging epekto ay wag na po nating ituloy. Dahil once na nagkamali ka ng desisyon, baka hindi mo yon maitama pa. Marirealize mo na lang na kinalaunan na huli na pala para ikaw ay magsisi. At para naman kay Magda, siguro huli na ang lahat dahil hindi na maibabalik pa ang buhay ni Piero. Mas mabuti sigurong matuto ka na lamang mag-move on sa pamamagitan ng pagfo-focus sa pag-aalaga sa iyong anak kay Father Jesus. At para matahimik na ang iyong kalooban, subukan mong magbalik loob sa ating Panginoon, magdasal at tanggapin mong muli siya sa iyong puso. Naniniwala ako na sa pamamagitan noon ay magiging maayos at tahimik muli ang iyong buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.